It is representing the minority, Congresswoman Arlene Brosas. And then last is Congressman Dan Fernandez. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, mga ilang clarificatory questions lang kaugnay sa sinumpaang salaysay ni Jimmy Fortaleza, Mr. Chair. Mr. Chair, sa number 1 po kasi ninyong nilagay, Jimmy, sa inmate, custodial aid, may binanggit kayo doon may mga tao siya at nag-utos, may mga binanggit kayo dito na parang may mga tao kayong sinasabi na inutusan nyo. Sino po yun? Sino-sino po yun? Ma'am, pardon ma'am, anong paragraph po yun? Yung number 1, sa number 1 po ninyo, yung nakulong sa Manila City Jail sa kasong arbitrary detention. Yes, ma'am. So, meron po kayong mga inuutusan na tao within sa kulungan? Negative, ma'am. Itong paragraph 1, Your Honor, noong 2008, nandun po ako sa Manila City Jail. Tapos, 2014, na-transfer po ako sa RDC. And 2015, nalipat naman po ako ng Davao Penal Colony. While sa Davao Penal Colony, Your Honor, doon po ako nilagay sa ICA, Inmate Custodial Aid. Marami kasing kasamaan doon na pwede mong yung utusan, halimbawa, yung sinasabi ma'am na nagpati ng pagkain. Yes, ma'am. Parang ano kasi yun, ma'am parang maliit na community yun, ma'am na nandyan yung mga ika na pwede kang mag-request pa, halimbawa, may papakisuyo ka. Pakishatid nga doon sa Bartolina pagkain. Kapwa PDL nyo din? Yes, ma'am. Yun yung Yes, mga Your Honor. nautusan nyo. Okay. Dito po sa pangatlong, yung number 3 ninyo, sinabi ninyo, malapit na si Garma kay Duterte. Paano nyo po nasabi na malapit kay Duterte? Actually, ma'am, hindi malapit na malapit. Ang ibig ko sabihin, sabi ko kanina, it was just my assumption considering na year 1997, upon graduation, doon na po si Colonel Garma na assign sa Davao. Hanggang 2016, doon na po siya. Kaya I was assuming na talagang malapit siya doon sa administration. Kasi hindi ito nangyayari. Hindi ito nangyayari sa iba na mga... Hindi ko po sigurado sa iba, pero ang sinasabi ko, yun lang kung specific case, yung kay Colonel Garma. Okay. Tapos dito po sa number 5, no, na binanggit ninyo, napansin ko po, sinasabi nyo na meron kayong dala na cellphone, pinapayagan ang cellphone sa loob? Actually, ma'am, sabi ko nga, dun lang sa mga selected na member ng ICA, considering na ang ICA ay force multiplier po ng Bucor. Whatever reports na kailangan maipaabot sa duty, kailangan maipaabot kasi yung loob po niyan, ma'am, hindi naman lahat na duty personnel lang ang nandyan Meron pong mga, karamihan po dyan, mga PDL. Jimmy, gusto kong tanungin to kasi bakit ikaw yung tinatawagan nila Garma para makausap si Padilla? Because Garma is my classmate in the academy, ma'am. Si Garma? Yes, ma'am. Oh, so sa'yo dumaraan? Kami, ma'am, yung Garma is my classmate member of Philippine National Police Academy, class 97. Tapos yun yung mga pinapasabi niya kay Padilla. Si Padilla personal mong kilala? Hindi, ma'am. Ngayon lang kayo? Doon, ma'am, sa Davao, nung nandun sa Davao, siyempre kilala namin kasi Sir Padilla ang superintendent namin. Okay. Kailan mo siya nakita? Kailan mo siya nakilala? Nung pagdating ko, ma'am, sa Davao Penal Colony, year 2015. Okay. Sa number 7 po,
yung 7th paragraph, pansinin niyo po yung sino yung tinutukoy niyo na mga tao? Yung tao mo, parang ganyan yung pagkakalagay eh. Nagtanong ako sa mga tao ko. So, sino po yun? Ma'am, ang nakalagay dito, si Garma, nagsabi si Garma na nag-request siya na pwedeng padalhan ng pagkain. Yung mga tao niya na naipasok sa loob ng Bartolina, kaya tinanong ko ba't ano nangyari. Sabi niya, nahulihan daw ng droga doon sa maximum compound, ma'am. Ano yun? Kasi ang una kong nalaman doon na pangalan, ma'am, si Magdadaro. So, yung tinutukoy yung dalawa? Yes, Your Si Honor. Tan, tsaka Yes, Your si Honor. Magdadaro. Okay. Sa number 9 po, sa binabanggit ninyo, nabalitaan ko, saan nyo nabalitaan ito? Number 9. Number 9 po, Jim. Paano nyo nalaman, saan nyo nabalitaan? Kasi, di ba, officers lang naman ang makakaalam ng searching sa foreign quarters. No, ma'am. Pag-conduct ng searching, magkakatabi kasi yung compound na yan. At ang pagitan lang po niyan ay cyclone wire. Cyclone wire. Yes, ma'am. So, paano mo nabalitaan? Nakita namin, ma'am, na may searching. Kita nyo? Yes, ma'am. Okay. Tapos dito sa number 12, pansinin nyo po, una kong nakita na rumisponde. Paano nyo nakita si Noni Foro na rumisponde? During that time, ma'am, may tumawag na may nag-inform na sa gate na, Your Honor, na may gulo. So, may mga tumakbo na duty. Si Sir Foro, ang una naming nakita na tumatakbo. Kasi nandun kami sa viewing area, sa TV area namin, ma'am. Yun, saksi nyo, nakita nyo, tumatakbo siya. Yes, Your Honor. Okay. Yung number 13 po, paano nyo naman ito nalaman? Kasi makalipas na ang ilang araw sabi mo, inilipat na. Ito, ma'am, ito, Your Honor, hindi ko na maano kung araw o buwan, sabi nila buwan, kasi matagal na po ito Basta, yun yung observation ko, pagkalabas nila ng Bartolina, yun na agad ang nakita ko na pagbabago. Thank you, Mr. Chair. Yun yung Yes, Your ilan Honor. lang sa Thank you. mga inaaral pa natin ng mga questions. But Mr. Chair, I would like to ask din si Padilla. Siguro, Padilla, ilang tanong lang po. Kilala nyo ba si Duterte ng personal? As President, not personal, Your Honor. So, as President, Yes, wala Your po Honor. kayong kahit anong relasyon. Wala po, Your Honor. Nakausap mo ba siya sa telepono? No, Your Honor. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, last na lang po na request. Kasi baka pwede pong ma-request yung SALN of the following officers. Yung kay Leonardo, tsaka yung kay Karamat, Mr. Chair. Yun lang po. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congresswoman Brosas. Comsec, please comply with the request of Congresswoman Brosas. So, earlier I said that the last to interpolate is Congressman Fernandez, but we have a new list. The next to NC Narsolis were not under your wing. In other words, Only Arthur Narsolis, so si Arthur Narsolis is under. under po sa Region 11, Mr. Chair. So during that time, Garma was assigned in Bohol. Am I correct? I'm not. Ayan, I'm no? not. Prior to privy his with assumption that, as a Cebu City Police, she was in CIDG in Bohol. Is that under your jurisdiction? no, Mr. Chair. Bohol is not under your jurisdiction. Only Davao Region, Mr. Chair. Only Davao Region. So, anyway, Mr. Chairman, I think it is imperative for us to have Lieutenant Colonel Garma to shed light on all of this, no? So, hindi mo ko kilala personal si Garma?
Kilala ko po, Mr. Chair. What is your relationship with Garma? She's my underclass when we were in the academy, Mr. Chair. Oh, aside from being an underclass, what other relationship do you have with her? We were together in one unit as a CIDG, Mr. Chair. CIDG personnel po kami pareho. Classmate? Hindi po, Mr. Chair. Underclass? Yes po. Underclass. Yes po, Mr. Chair. Okay, so for the meantime, Mr. Chair, I think that's it for now. I have no more further question. Mr. Chair, Okay, thank you, Congressman Fernandez. can I be allowed to ask some questions to Commissioner Certainly, Leonardo? certainly, Congressman Abante, you have the floor. You're recognized. Commissioner Leonardo, are you aware that Leopoldo Untalantan issued a sinumpaang salaysay to us? Yes, Mr. Chair. And are you aware that your name was mentioned? Yes, Mr. Chair. According here to number 6, tinanggap ko ang alok ni SPO4 Arthur Narsoles na pera at pangako makakalaya ako dahil naniniwala ako sa kapasidad at kakayahan ng boss niya na si Colonel Edelberto Leonardo na matutupad nila ang kanilang pangako dahil malakas sila sa itaas. Ano po masasabi niyo rito? Ayan po, nakaharap sa inyo si Opo, Mr. Chair. Tata, habang nagsasalita si Commissioner Lau, tingnan mo maigi. Tingnan mo yung mata niya. Tingnan mo. Ayan. Sige, sagutin mo. Mr. Chair, wala po akong alam dun sa sinasabi niya, Mr. Chair. Ano masasabi mo, Tata, tungkol dyan sa sinabi niya? Totoo naman po, wala siyang alam kasi yung kausap ko, yung classmate ko lang. Pero nabanggit niya yung boss niya, susubukan nilang. So naniniwala ka kay Narsoles dahil classmate mo? Dahil kaibigan mo? Opo. Alright. Jimmy, naniniwala ka ba sa sinabi ni Tata kaysa sa sinabi ni Commissioner Leonardo? Wala po akong alam sir sa Your Honor sa ano nila, hindi ko kilala Hindi, si kasi Solis. ang sabi mo, ikaw ang nagsabi sa kanila na tol, trabahuhin nyo na yan. Hindi kayo pwedeng pumalpak. Ikaw ang nagsabi noon, di ba? Wala po akong maalala na sinabi ko na gano'n, Your Honor. Sa loob ng Bartolina ay lumapit si Jimmy Fortaleza at sinabihan ako. Sabi ni Tata, Kasi hindi po ako nakapasok doon sa Bartolina, Your Honor eh. Nag-uusap ibig kami. sabihin, itong sinasabi ni Tata ay hindi totoo. Hindi po totoo, Your Honor, kasi nag-usap kami after ano na. O Tata, katabi Right mo si after. Jimmy, di raw totoo yung sinasabi mo. Anong masasabi mo dyan? Baka nakalimutan niya lang, sir. Matagal na kasi yun. Kasi yung Bartolina dyan, may mga butas. Ano yun? Pumasok ba siya o sa Hindi labas pwede. lang? Nasa labas lang po ng Bartolina. Sa labas lang siya? O, di totoo, di nasa labas lang ikaw. Oo. Tagal na kasi na panahon na po So, yun, hindi sir. mo alam na may usapan si Narsoles na kaibigan niya kay Tata. Hindi po, Your Honor. Paano mo nasabi sa kanya na, tol, trabahuhin mo yan, hindi kayo pwede pumalpak? Wala po akong naalala na gano'n, Your Honor, na sinabi ko eh. Jimmy Fortaleza nakalagay dito eh. Habang nasa... Nakausap ko po sila, Your Honor, right after nakalabas na po ng Bartolina. Commissioner Leonardo, kasi pinagbibintangan ka dito na nanggaling sa inyo ang pera. Ano ba yan? Hindi po totoo yun, Mr. Chair. Kanino nanggaling yung 1 milyon? Tata, sa pagkakaalam mo. Yung totoo lang po sa classmate ko po, Sir Art Narsulis po. Kanino Siya po kayo? nagbigay. Sino nagbigay? Arthur Narsulis po. Okay. Si Ato na sabi sa iyo na ito yung order ng boss niya at ang boss niya si Leonardo, di ba? Opo.
makapagbibigay pa ng 1 milyon sila Solis? O yung 1 milyon galing sa ibang tao? Yun po ang ano niya, reward yun. O, ito yung mga connection Commissioner Leonardo. Kaya nandito ka, kaya inimbitahan ka namin para for you to shed light on these things, no? Anyway, Mr. Chair, magtatanong pa tayo later on kay Commissioner Leonardo as we are going to invite him again. Thank you, Congressman Abante. The last to interpolate is Congressman Romy Acop. You are recognized. Thank you, Mr. Chair. Commissioner Leonardo, you're a member of Class 96 PNPA, Yes, Mr. Chair. and you availed of early retirement. Yes, Mr. Chair. When was that? I retired from the service 2022 February 14 February 14 of 2022 2022. I withdraw my previous statement, Your Honor. I retired as early as 2020, I think, Mr. Chair. I'm not sure. 2020. After 2020, when you retired, what other public positions did you occupy? DNR Undersecretary, Mr. Chair. I beg your pardon? Undersecretary of DNR, Mr. Chair. You were assigned sa DNR. Yes, Mr. Chair. And at what point in time were you assigned or designated as Commissioner of NAPOLCOM? I was appointed February 14, 2022, Mr. Chair, Vice the General Serapio, Mr. Chair. Vice General Serapio, whom Serapio. I replaced, Mr. Chair. And your appointing authority was former President Rodrigo Roa Duterte. Tama? Affirmative, Mr. Chair. Yes, thank you. And according to you, SPO4 Arthur Narsolis was under your command, Yes, Mr. Chair. but not Lieutenant Colonel Ruina Garma. Yes, Mr. Chair. Okay, thank you. May I ask the Chief Inspector Foro, kung nagko-conduct po kayo ng galugad sa isang selda, sino po ang nag-uutos nun? Superintendent po, Your Honor. Ha? Superintendent po, Your Honor. Yung superintendent. Opo. At ang paggagalugad ninyo, may scheduled at saka may unannounced. Tama po, Your Honor. Tama? Tama po. May schedule at saka unannounced. Sino po yung nagko-conduct ng galugad? Usually po, kami po, ako kasi yung commander of the guard. So, ikaw. Opo. Now, yung araw na ginalugad ninyo, yung selda ni Andy Magdadaro at saka si Tata Tan, sino po ang nag-utos? Yung aming superintendent po. Sino yung superintendent ninyo? Superintendent Gerardo Padilla po. Nasaan na nga ba si Colonel Padilla, Superintendent Padilla? Para marinig niya. So, ang nag-utos na paggalugad sa selda ni na Andy at saka si Tata ay yung superintendent ng penal colony. Opo. At yung paggalugad na yon, unannounced o scheduled? Unannounced po. Unannounced. Okay. At doon sa paggalugad nyo na yun, doon yung nakita na merong shabu sa mga katawan ni Andy at saka ni Tata. Totoo ba yun? Yes po, Your Honor. Sino naglagay ng shabu sa kanilang mga bulsa? Hindi ko po alam, Your Honor. Kasi, Chief Inspector Foro, ginawa ninyo yun para may dahilan na may Bartolina, yung dalawa. Di ba? At kung nahuhulian nyo ba ng shabu, talagang normal na sa Bartolina nyo sila dadalhin?
Yes po, Your Honor, automatic po yun. SOP po, pagka nahuli po na nag-violate ng prison rules, lagay ka agad dyan sa prison disciplinary dormitory para safekeeping po, para sa BOD sa marihiring. So, unannounced yung paggalugad at nung ginalugad ninyo yung selda ni Tata at saka ni Andy, nakuhanan nyo sila ng shabu at ang order ay dalhin sa Bartolina. Kanino pong order na dalhin sa Bartolina? Yung pagdala sa Bartolina po, ako na po ito yung na-decide. Ikaw na. Opo. Okay. Yung pong tatlong Chinese, sino pong nag-utos na dalhin sila sa Bartolina? Ako rin po. Bakit mo dinala sa Bartolina yung tatlo? Dahil nahulihan po sir ng cellphone, yung baraha, at saka pocket wifi po. Ginalugad nyo rin yung kanilang lugar. Opo. Kanino pong utos na galugarin ninyo yung lugar nila? Sir, Super Padilla rin po. Super Padilla rin po. So, Superintendent Padilla rin ang nagutos. Nagalugarin nyo at nakita doon may mga cellphone yung Chinese. At ang ginagawa po ninyo pag gano'n ang nangyayari, dinadala nyo rin sa selda. Opo. Ay, sa Bartolina. Matanong ko po kayo, ilang kwarto ba ang Bartolina? Hindi ko na po matandaan. Ilang kwarto ang Bartolina ninyo sa penal colony? Dito rin po yung dating in charge, Your Honor, baka pwede natin pong tanungin si Inspector Glassy kasi siya po yung naka-assign doon sa... Nandiyan ba siya? Dito po. Doon po. Congressman Acop, I'll just would like to ask the resource person if he has taken his oath. Comsec, nag-oath na ba si Mr. Can you please administer his oath? Please stand and please raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this congressional inquiry, so help you God? Yes. Thank you, Comsec. Please proceed, Congressman Acop. Kindly state your name. I am Corrections Inspector Jerome Glassy po. Yeah, iho. Ilang kwarto yung Bartolina ninyo sa Davao Penal Colony? 6 po. 6. Nung araw na yun, puno ba yung Bartolina ninyo? Lahat po may laman, tapos yung cell number 6 lang po ang 2 lang ang nakalagay. Yung 6, yung 5, puno. When you say puno, ilang tao yun? Hindi po magkakapare-pareho ang laki po ng selda. May malaki, may maliit. So, ilan po yung malaki at saka ilan yung maliit? Yung malaki, ang capacity nyon, 8 po. Yung malaki. Yes po. 3 yung malaki. Ilan ang malaki? 3 po. 3. Puno yon. Yes po. Puno ng 8 yung 3. So, 24. Parang mahigit pa po yung panahon na yon. Nagsiksika na sila doon. Punong-puno. Yes po, Your Honor. Tapos yung number 6, bakante. Meron pong 2. Yung dalawang... Sino yung dalawa? Si PDL Magdadaro po at saka si PDL Tata. Kung punong-puno yung dalawang malaki, bakit hindi nyo inilagay doon sa number 6? Mauhuli ka sa bunganga mo eh. Actually po, nung panahon na yon. Hindi, sagutin mo yung tanong ko. Sabi mo kanina, yung malalaki na 8 ang karga, punong-puno, sobra nga, sabi mo eh. Yes Tapos po. ngayon, yung isang selda na nandun si Tata at saka si Andy, dadalawa. Bakit hindi nyo nilagay doon yung sobra? Your Honor, hindi po kasi ako naka-duty nyon. Rest day ko po yun nung Saturday po. Sinungaling na kayo eh. Ang duty ko po, Your Honor, kita sa sarili mong bunganga eh. Monday to Friday po ang duty ko. Rest day ko po ang Saturday at saka Sunday. You're the Sergeant of the Guard, Chief Inspector Foro. Bakit ganun? Ikaw ba makakasagot ng tanong na yon? Bakit? Sinabi yung in charge ng Bartolina, punong-puno yung 3 malalaki. Siguro pati yung maliliit puno. Pero yung selda number 6, 2 lang ang nandun. Bakit hindi nyo inilagay yung sobra doon sa selda number 6?
dahil inihahanda ninyo para sa 3 Chinese. Sasama nyo nga sa 2 eh. Di ba? Your Honor, hindi ko po alam yung sa laman ng silda. Hindi mo alam yung Hindi ko po, kasi mayroon din po ako ng charge. Tinuturo niya, hindi niya alam, hindi raw siya naka-duty. Sino ba ang naka-duty talaga? At sino nakakaalam? Meron po tayong keeper doon, regular, Your Honor. Kasi nakikita ko merong plano na ito eh. Wala pa dun sa umpisa. May conspiracy. Hindi ko po alam, Your Honor. Yun ang depensa mo. Pero sa darating siguro na araw, baka makahagilap kami ng ebidensya na alam mo. Di ba?